po mahirap. Kasi baka kayo magtaka, bakit pinapalala kapatid na Kuya Gary inaiyak? Kuya Gary po wala. So, sila po ay magkakapatid na sila ng aksidente. Yung 1998. So, bago po kami ikinasal. So, nalagasan po kami ng tatlong kapatid. Kaya nakakaiyak kasi nakakamiss. No? Dahil ang Kuya Gary ay napaka-active dito. Sila po ang nagsimula ng Singles for Christ ito sa Madbar. Kaya marami siyang mga taong minahal dito at marami mga sisters ang umibig sa kanya. Kaya gwapo kasi no. Oo, ganda lalaki silang lahat. Ang misis ko po, papakilala ko sa inyo, pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Si May. Amen. So ako po si Jules. Kilala po kami ni May sa Singles for Christ. Napansin ko kasi yung tingin sa akin. Napaibig po ako. So nung una ay ako'y binasted. Tapos ay sinubukan ulit. Pero ang ginawa ko po, ako po'y naglugi na kay St. Martha. Naglugi na ako ng 9 weeks yun. 9 weeks. So yung lugi ako, nung una ay sabi ko sana maging kami. Pero nung 3rd week na, every Tuesday yun, napunta pa ako ng Carmel. Para basahin lang yung maliit na prayer. Pero talagang tinasyaga ako pumunta pa ng Carmel. Sabi ko, parang mali yung dasal ko kasi parang hindi kalooban ng Diyos ang hinihiling ko, kundi kalooban ng aking sarili. Binago ko po ang aking dasal, sabi ko, matupad nawa ang kalooban. At inulit ko po, balik ako sa first week, at alam yun, sa prayer na yun, na hindi ko na makita, sayang, no? Pamamana ko sana sa mga brothers na hindi magka-girlfriend. Ay, ano nakalagay doon? Before the 8th week, you should receive an answer. Nakalagay talaga doon sa pamphlet na yun. Before the 8th week, you should receive an answer. And true enough, talagang bago ko pa natapos, nagkalinaw na magiging kami. Kasi sa SFC po, pagka naligaw ka, dapat kinakailangan ikaw ay determined and decided na siya na yung iyong kakasalan. Kaya nga po, hindi ako wala kami nung yung jamming ring. Yung jamming ring, engagement ring, diamond ring. Tapos sige, luluhod, luluhod. Wala kami ganyan. Kami, iatid ko lang siya pauwi. Sabi ko, magpakasal tayo. Pakasal tayo? Ganun lang. Wala kami ng mga uso ngayon na talaga meron pang program, meron pang coordinators, no? Para sa proposal. So, anyway, brothers and sisters, naging kami, may pakasal, naging sa CFC. Hindi man kami nabiyayaan ng aming mga sariling anak. Kami po ay maraming mga pamangkin. No? At yun nga po isa sa mga kuya namin, yun po pangalan nila na pumanaw. Years later, in 2010, yun namang asawa niya ang na-aksidente naman, na wala na rin. So, naiwan yung dalawang binata. Yung isa ay graduate ng physics and a physicist sa DOST. Yung isa naman po ay ipanganay, ay tuktong na. Nag-medicine siya sa Paris. Stern University. Sa ngayon, tuktong na. Residency ng radiology. At hopefully ay, may asawa na rin kasi yung bunso niya kapatid. So sana ito ay lumagay din sa maayos. No? So bukod doon, marami kami mga inaanak sa kasal. At mga inaanak namin sa kasal, marami din ay mga galing SFC. And sila po ay halos magkakilala. Kami po may group chat.
Lahat ng mga inaanak namin, halos lahat nandun sa group chat. At pagka kami po kinuha ni Martin sa kasal, meron kami agreement na pagdating namin ng 60, kami po kanila ng susustentuhan. Sabi ko, siguro mo, 1,000 hindi na mabigat sa kanya sa loob. Eh sa 5 po, di ba? Kasi 50,000 buhay na kami. Biro lang yun. Pero pwede rin maging totoo. So why am I telling you this? Because our life is very uncertain. Alam nyo, yung mga missiles na Iran, umabot na ng Diego Garcia. And where is Diego Garcia? Diego Garcia is in the Indian Ocean. Many, many miles, far, far away from Iran. Umabot na doon. So, if we are fond of reading and knowing, studying about history, world wars began in this way. Talagang nagsisimula ang ating mga dito. Because before the 1940s, Japan occupied Manchuria, China, Korea. In-occupied ng Japan yan. Sinakot niya yan. Tapos ito man, inaway niya ang Amerika. Samantala nakikipagkasundo ang isang delegado nila sa Amerika. Nilusog nila ang Pearl Harbor. Tapos ang Germany, ganun din, di ba? In-occupy niya muna ang mga katabi niya. And then it all started for the wars. Tayo, hindi man tayo abutin ng mga weapons, no? I'm sure, ang laki ng effect sa ating buhay ngayon. Ang laki ng effect sa ating buhay ngayon, ang fuels ay double ang presyo, no? And it's very uncertain kasi alam ko, lahat tayo ay may mga pinagkakagastusan ng mga pinaghahandaan, lalo ng mga anak natin. At saka tayo mismo ang ating sarili. Kaya nakakatakot. Pero mga kapatid, kung may Panginoong Diyos sa atin, buhay, wala tayong dapat ipangamba. Sa inyong mga envelope, alam ko, may nilagay sila diyang blank na paper. Pakitignan niya po. Blank na bond paper. Yan, walang laman na po, walang nakasulat. May kasama po ba ang ballpen? Ayan, pakilabas po. Ayan. Siguro yung magaling mag-drawing sa inyong dalawa, ang magdo-drawing. Pwede rin tigisan. Ilan po ba ang ballpen? Pwede naman po isa na lang. Pwede po isa na lang. Okay. Kaya niyo mag-drawing ng bilog. Huwag naman na ito yung papel, tapos ang bilog yung cable. Medyo pipinahan niyo ng gilid. Yan. Bilog po, bilog. Bilog. Ano kung itsura ng bilog? Wala siyang kanto. Pero ang mundo bilog, pero may 4 na sulok. Ano? Yan, bilog. Ayun po, bilog. Yan, bilog. Ito na. Bilog. Ganito po ha. Ganito yung itsura ng bilog. Yan. Okay. Kung titignan po natin yung bilog, tapos walang laman, alam niyo na mayroong boundary. Pero sa loob, it's empty. It's empty. Ganon din tayo bago tayo mag-Christian Life Program. We feel empty. And maybe sumisip na naman tayo. Ako naman noon, nung tinawag ng Panginoon Diyos, ako naman hindi totoong masama, pero hindi napakabuti kasi laman din ako ng beer house. Ako nung ako'y binata. Pero, kahit pa paano, kahit ako'y nagsisimba, parang may kulang. Sa gitna ng bilog na yan, mag-drawing po tayo ng isa pang bilog na mas maliit ng konti. Ayan, isa pang bilog. Okay. Medyo okay. So, donut. Pag ang drawing niyo po yung ganito, nasa pangatlong step na siya. Mas maliit pa kung bilog din sa gitna. At isa pa po. Pero tama po yung ginawa ninyo. Iyan. Okay. So, dapat ganito ang magiging drawing nyo pag pangatlong stage na. Okay?
Isang maliit sa gitna, dalawang halos magkatabi. Ano pong itsura niya? Mukhang? Donut. Wow. How did that happen? Wow. I bet. Alam ko may kumuha ng marker, tapos yung nalilod niya. Yung gitna, yan si Jesus. Okay na po yan. Isulat nyo na Jesus Christ sa gitna. So if Christ is in the middle of our lives, and He should be in the middle of our lives, we shall not fear. Okay? Pero araw-araw gumigising tayo, araw-araw tayo ay kumikilos, no? Yung pangalawang bilog dito sa rim, ayan, magmumukha na siyang gulong, di ba? Lagyan po ninyo ng sa pambilog para magmukha na siyang gulong. Yung dalawang bilog na yan, okay, ito yan. Galing yan. Ito yung pinakagulong, ito yung tinatawag nating Christian life. Yan yung gumugulong sa kalsada ng buhay. Okay? Ang kalsada natin, hindi naman lagi pantay. Minsan malubak, minsan makinis, minsan maputik. Ganun ang buhay natin. Madalas tayo ay sinusubukan ng pagkakataon, may magkakasakit. Pero may mga pagkakataon na nakakapagbakasyon tayo ay masagana, tayo ay masarap ang buhay, pag makinis ang daanan. Pero may mga pagkakataon malubak yan. At para sa ibang tao, lagi malubak ang buhay nila. Lagi malubak. Kaya yung mga ganong buhay, mas tumatatag ang Christian life. Amen? Ngayon, kung hindi naman ito lapat sa gitna, hindi yan tatayo. Kailangan niya may spokes. Di ba? Dapat may mga tangkay. So, lagyan natin ng 5 tangkay, kagaya nito. 5 spokes. 5 spokes. 5 spokes yan. Okay? Hindi tatayo ang buhay natin kung hindi tayo nakakapit kay Kristo. Hindi mabubuo ang ating buhay Kristiyano kung hindi tayo nakakapit kay Kristo, kay Jesus, kay Jesus. Ngayon, kung 5 yan, ano yung 5 na yon? Yung unang 3, ilagay nyo rito, prayer. Prayer. Sulat natin prayer. Sa taas, sacraments. Tapos, dito sa kabilang gilid ay scriptures. Scriptures. Prayer, sacraments, at scriptures. Ito naman sa ilalim, yung dalawa, tawagin nating witnessing at saka fellowship. Witnessing and fellowship. Mga kapatid, ang buhay natin, kailangan natin ito. Alam niyo po, kung hindi kami CFC, naku, sakit kong irin. Mga parindiran. Pero alam niyo po, napakadali kasing magkasala. Talagang what divides good and evil is a very, very thin line. Napakanipis na buhit. Parang hiblalaan ng buhok. Pag-kita ng masama at mabuti. Nagdadasal ka ngayon, papasok ang demonyo, may maisip ka masama, even in prayer, even if you're inside the church,
Kahit nasa simbahan ka, pwede kang pasukin ng ng masamang isip eh. Ganun kalupit ang mundo na ito na ang namamayani ay ang demonyo. Ano sinabi naman ng Panginoon yan? Na nasa paghahari na ng kasamaan ang mundo. Kaya kailangan natin ito, mga kapatid. Kailangan natin ito eh. For us to live our Christian life powerfully, to resist what is wrong, and to uphold what is good, to avoid what is evil. Kasi ang purpose po ng ginagawa natin, para sabi ginagawa niyo pag-worship na yan, para mapalalim natin ang ating relationship kay God, at para tayo bumalik. Para bumalik ang tao, talagang tao masama. Okay na sana ako kay Trump kasi at para sa kanya, lalaki babae yun. Pero yung ginagawa nila ngayon, ang lupit eh. Ang lupit talaga nangyayari sa mundo. Yung mga binigyan ng kapangyarihan, kulang sa karunungan. At tayo ganun din. Huwag na tayo na ngayon. Nagkataon na siya Pangulo. Baka kung ako din na presidente ng US, baka magkagayon din ako. No? Pare-pareho lang tayo na nakikipaglaban sa masama. Para tayo naman ay matulungan sa ating buhay, kailangan natin ito. Nagdadasal tayo dapat araw-araw. Pinalayan natin ang ating pagsimba. Hindi lamang yung tuwing linggo, kung maaari nga araw-araw, no? Daman hindi ko na nagagawa ngayon, pero dati ay halos araw-araw nakakasimba kami. Pero ang maganda naman, ay di kami nagsuserve sa simbahan as lectors. So pag kami meron akong assign na araw, talagang nakakasimba, nakakatuwa. Pero kailangan natin to, kahit yung mga sa personal prayer life natin, palalagay natin yan. Yung sakramento, para sa ating buhay katoliko, tinatanggap natin ang mga sakramento. Ang scriptures, ang pagbabasa ng Bible, panonood ng mga pagtuturo tungkol sa ating pananampalatayang katoliko, ay dapat din natin pinagyayaman. Mga kapatid, hindi lahat ng Bible ay Catholic, ha? Kasi yung mga born again na Bibles, yung kinulangan nila ng, I think, 7 books. Kulang siya ng 7 books. Sabi nila, atin daw ilabis. Paano mangyayari yun? Catholic Church nga ang nag-imbag ng Bible. At nauna, church bago ang Bible. Baka hindi pa natin alam yun. Simbahan na bago pa nagka-Biblia. Kasi ang Bible, nalimbag yan, na-consolidate yan, year 300 na, 330 I think. 300 years after Christ ascended to heaven. 300 years after Jesus Christ was born. Paano sasabihin nila na yung sumulat ni Mali na nakikibasa ay tama? Diba? Okay, so, yung scriptures, dapat i-Bible muna tayo. So, para mapagyabong natin yan, dapat meron tayong Bibles. So, para kung bibili pa lang kayo, bumili kayo ng Bible sa Catholic bookstore like St. Paul, sa simbahan, sa bookstore ng simbahan, Catholic na Bible. Yung witnessing, pagsasabuhay o paglilingkod sa kapwa, ito ay at yung fellowship, ito po yung embodiment na nangyayari na ang pangyarihan ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Amen? So, ang witnessing, ito ay pagsasabuhay ng pananampalataya natin. Ang fellowship naman, ito yung pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa. At ito yon. Ito yon. Natutuwa ako dito. Napaiyak ako kanina, nakita ko si Bebo. Ay, alam niyo, itong mag-asawang ito, at saka sila Philip, sila Sherwin, ay magkakasama kami noong 2000. Magkaka-household kami noon. Magkakasama na kami sa household. Si Ethel, taas ng tito na. Ganyan ako
Pero natutuwa ako kasi nagkita-kita kami ulit. Maikwento ka lang mabilis. Meron kami isang gabi, household namin. Nandito kami sa Malbar. Yung pala household namin sa amin. Sabi na saan na kayo? Brother, ikaw na saan? Dito na kami sa inyo. Naupo. Naku, makakita namin nakupo sila natin sa labas ng bahay. O di nakupo sila natin sa may ng tindahan. Pero ang saya. Ang saya. Kinain namin kung ano nung napulot namin sa 7-Eleven. Kasi hindi kami nakapag-ready. Karanas kami, wala pang ano. Wala pang natin ng cellphone nun eh. Wala pa ata. Anyway, yan po yun, no? Yung fellowship, yung pakipag-ugnayan natin sa ating mga. Okay. Ngayon, how will this happen, brothers and sisters? You cannot do this alone. We cannot do this alone. We need others. And we need a community. And so, we are going to introduce to you what Couples for Christ is. What Couples for Christ can do for you, and what you can do for Couples for Christ. Kasi kami, nakaramdam na rin kami na kung ano ng mga experience sa aming buhay CFC. Hindi laging smooth, hindi laging panalo. Ano pong ibig ko sabihin? Nandiyan ako yung nakokorek ng mga people, mga leaders ko. Pero masakit, no? Masakit. Pero pagka okay nagtampo, wala na. Wala na ako dito. No? Sadyang dapat i-correct ang mga pagkakamali. Kaya dapat may namumuno sa atin. May namumuno sa atin. And mind you, we are Catholic. Couples for Christ is Catholic. It is a charismatic group and it is Catholic. Babasahin ko sa inyo, ano ba naman po niya? Patingin na po. Meron siyang... song sheets pala. Okay. Please take this out and turn to page 32. Please turn to page 32. Kita niyo po, page 32. Nandyan ang vision ng Couples for Christ. Okay? Ano pong statement of vision ng Couples for Christ? Families in the Holy Spirit renewing the face of the earth. Ang kanyang expanded na vision statement ay moved by the Holy Spirit, one with the Catholic Church, blessed to witness Christ's love and service. Couples for Christ is a united global community of family evangelizers that sets the world on fire with the fullness of God's transforming love. Ang ganda po. Ang ganda. Una, yung mga nagdududa, ito na nakalagay nga. We are one with the Catholic Church. Tayo ay kaalit ng Santo Papa. Ang pinaka namumuno sa atin bilang successor ni St. Peter. Blessed to witness to Christ's love and service. To witness. Ibig sabihin, ating isa sa buhay ang pagmamahal ni Kristo sa ibang tao sa pamamagitan ng paglilingkod. Couples for Christ is a united global community. Bakit po united? Ay isa tayo ng isa tayo ng International Council. Isang ating mission, isang ating vision. Tapos kung ano yung ginagawa natin CLP, kahit saan parte ng mundo kayo pumuntang CLP, ganito po ang ginagawa. Kahit po saan CFC kayo pumunta sa buong mundo, hindi kayo maliligaw kasi ganito rin ang ginagawa. Ganon din ang ating simbahan. Kahit pa ibang lingwahe ng misa, kahit saan parte ka ng mundo pumunta, yung pagbasa dito sa Pilipinas, parehas doon sa ibang bansa. Ganon din ang rito. Because we are one united global community of family evangelizers. Natutuwa ako sa mga bata, marami. At maaari sa susunod, habang may CLP ang mga parents, meron namang pagtitipon ng mga kids, programa para sa Kids for Christ. That sets the world on fire. Magsisila pa tayo.
Hindi naman yan ang ibig sabihin niya na tayo magsisindi ng apoy at sisilaban natin ang mundo. Hindi. Ang fire is symbol kasi ng Holy Spirit. Yung empowerment ng Holy Spirit na tayo ay naglalagablab sa pagnanasa na maglingkod sa Panginoon at sa kapwa with the fullness of God's transforming love. Ano tinatransform? God transforms our lives. Yan po ang ating pananaw. Vision. Yan ang pananaw ng Couples for Christ. No? Ano naman po ang kanyang misyon? Ang misyon ng Couples for Christ ay building the church of the home and building the church of the poor. Ang kanya pong expanded statement ay ito. We are couples for Christ. We are committed to live in God's righteousness and holiness, evangelizing people through a life of love and service. We shall work for the renewal of families that will serve and build generations of Christian leaders, and we shall pursue a total Christian liberation through social justice, respect for life, and work with the poor. Kaya tayo po ay nai-involve din sa mga social issues. Kagaya ng halimbawa, gustong gibain ang pamilya ng mga batas ng Kongreso na ililegalize ang abortion, ang divorce. Tutol tayo dyan. Kasi yan ay mapapahamak ang ating pamilya. Yun ang tinatawag natin social injustice. Kaya yun ay ating nilalabanan. At hindi lang yung mga issue na yan. No? Kundi yung ibang issue, kahit mga issue tungkol sa kalikasan, na sumisira sa kalikasan, tayo ay nai-involve dyan. And we work with the poor. At tayo po ay tumutulong sa mga mas less privileged na mga kapatid. Amen? Amen. Okay. So, nandun ba ang statement of philosophy? Sa sunod kong page, nandun ba ang statement of philosophy? Okay. Basahin natin ang sabay-sabay, ha? Basahin natin. The following embodies the beliefs and ideals as a movement from which flow its Christian values, attitudes, values, and behavior, as well as its programs, teachings, and approaches to Christian renewal within the context of family relationships. We believe in marriage as an indissoluble institution as taught by our Lord Jesus Christ. That God created marriage primarily for love between man and woman and for the procreation and proper rearing of children. We believe that God created man and wife with equal personal worth and dignity, that God ordained order in the family by giving the man the role as head of the family and the woman as helpmate and support, which best expresses their complementarity. We believe in the inalienable and irreplaceable right and responsibility of parents to educate their children, that children need to be educated in essential human and Christian values for them to become responsible and mature members of society. We believe that the family is practicing the gospel message, shares in the life and mission of the church through prayers, evangelization, and service to men. We uphold and defend the rights of the family as proclaimed in the chapter on family rights. And lastly, we believe that Christian family renewal can best be achieved by inviting Jesus to be the Lord of our homes and by allowing the power of the Holy Spirit to lead our family lives and through the full use of all charismatic gifts at our disposal. Amen? Ang ganda na po. Yan po yung ating mga pinaninindigan. Pinaninindigan ng CFC. Mahalaga po na yan ay ating isa sa buhay. Amen? Na tayo naniniwalang lalaki at babae lang ang nilikha ng Diyos. Kung meron mang bakla, may lalaki pa rin. Amen? Kung meron mang tomboy, ay babae pa rin. Hindi natin sila hinuhusgahan. Minamahal pa nga natin. Amen?
Pero pag lalaki, lalaki. Tapos huwag na nating baguhin. Huwag na nating lawakagin ang katawan. No? Yan ang nilikha ng Diyos. Amen? Okay. So, mga kapatid, sa Couples for Christ, tinutulungan tayo o tutulungan tayong lumago sa ating pananampalataya. At ako po ay hindi naman na ganito noon. Alam niyo, hindi ko naman pinangarap ang magbigay ng panayam sa harap ng ibang tao, tapos tungkol ka sa Panginoon. Hindi ko po ito pinangarap. But God uses me as an instrument. And by doing so, these opportunities to serve also give me the opportunity to change. It gives me the opportunity to renew my faith in God and in my family. Amen? Okay. Ngayon, ang plano ng Panginoon, ang pamilya ay isang basic unit ng lipunan. Amen? Ngayon, maraming gustong ibain yan. Kagaya ng binanggit ko sa inyo kanina. Kung kaya nga, ang CFC ay kinakailangan we defend the church against all these issues. No? So, paano natin ito ma-achieve? No? How do we achieve or how do we accomplish our mission? Number one, by working for the renewal of individuals, families, and the church on a global basis. Kaya dati, meron kaming mission na rapid, massive, and global evangelization. Hindi kasi malalaman ng tao kung hindi natin sasabihin. Kung di ba pangaral, hindi mo may kakalat, hindi na maiintindihan ng ibang tao. So, kinakailangan magkaroon ng evangelization at magkaroon ng renewal. Ang renewal po natin tatlong levels. Una, personal level. Ang pagbabago dapat magsisimula sa atin muna, tapos family level, yung family renewal, kasama doon ang ating pamilya. Tapos yung church renewal, yung pagbabalik natin sa simbahan. Amen? Yun yung level sa ating renewal. Okay, number 2, by providing a strong support environment for our members. Kung sabi ko sa inyo kanina, hindi natin kaya mag-isa, kinakailangan natin ang kasama natin ng iba. Amen? Alam niyo, napakasaya naman. Masaya mag-serve. Lalo na kung halimbawa ito, yung mag-i-invite ka ng mga kasamahan mo. Pero kami na-invite na kasamahan ko sa trabaho. Kasamahan ko po sa profession. Ngayon nag-unit head, nag-chapter head, tapos ngayon, coordinator na sila ng Kids for Christ. Ay tuwang-tuwa sila at dumawi ang kanilang mundo, dumami ang kanilang kaibigan, at naging makulay ang buhay. Ngayon masayang-masaya sila sa papasalamat lagi sa amin. Sila yung invite namin. So how can we support one another in Couples for Christ? Number 1, by our committed relationships. We believe that we have a responsibility to encourage and support one another in the Christian life. So we make a commitment to grow together as Christian couples. Suportahan tayo, tulungan. Dapat ay ang ating laging inaasam, yung ating mga kapatid na ito, kasama natin, ay lumago sa pananampalataya. Hindi lumago sa kasamaan. Hindi bumalik sa masama, kundi tayo ay lumago sa ating commitment at lumago sa ating pananampalataya bilang Christian couples. We have a 5-point commitment that is in one small white card which we will carry in. As meron tayong covenant, yung covenant din yan. Amen. Sige, brother. Ito yung covenant natin, no? Ang purpose niyan ay para ma-remind tayo kung ano yung ating commitment kay God. So, yung commitment natin sa Panginoon ay commitment natin sa Couples for Christ. So, yung una, I shall live as a follower of Christ. Kaya ba yung buya sa
Okay. Pakinggan po ninyo ito. I shall live as a follower of Christ. Repeat after me. I shall live as a follower of Christ. Number 2, I dedicate myself to the task of building a strong family for Christ. I dedicate myself to the task of building a strong family for Christ. Number 3, I will make myself available to the Lord for service. I will make myself available to the Lord for service. Number 4, I will relate in love and loyalty to other families and couples for Christ. I will relate in love and loyalty to other families and couples for Christ. Number 5, I shall study and seek to grow as a Christian person. I shall study and seek to grow as a Christian person in understanding and fulfillment of my marriage vocation. In understanding and fulfillment of my marriage vocation. Yun po yung 5 points ng covenant natin. Yun po ay makukuha ninyo pagdating sa mamaya. Mamaya pala. Pwede nang ibigay yun yung covenant card. If available, bibigay na po. So, meron tayong mga household. Yun, nabasa ko na kanina. Through our households, yan. Yung household po, yan ay yan po yung cell group. Di ba may grouping kayo ngayon? Malamang yan na inyong magiging household. At kami po, sa tagal na namin sa community life, marami na kami naka-household. Marami na po. Meron pa kaming household na unang sakap namin sa CFC ay ma-attend lang pagka sinusundo namin. Biga. Pero, sinaga namin yun. Mga taga-amin din. Kasi sila yung yung tipong medyo matagal bago na naging active, sinusundo namin isa-isa. Meron pang minsan pagdating namin sa kanila, ang ate naglalaba pa. Sabi, ate, may household tayo. Ay ba yun? Business, tapos, nasunod naman masaya. Tapos meron pa kami mga naging household na meron kaming ka-household na taga Santo Tomas, Lemery, Batangas City, kami taga Lipa, at taga Rosario. Yan. Yun ang aming household. So, meron pa kaming household na mag-household kami sa Lemery, tapos maghahatid pa kami sa Santo Tomas. Oo, gano'n. May gano'n kaming household. At may household na kami na nakasama namin. Sila Ethel, sila Kuya sila Sherwin, sila Philin, sila Paring Pio. Taga-ibang lugar din. So, dumandaming aming friends. Nadaming inyong friends. Nadaming inyong friends. At ito pong grupong itong household, alam niyo, maraming milagro na nangyayari dyan. Kasi, minsan, kapag nagdadasal na, di problema ka mabigat. Tapos, pagdadasal na yung grupo, tapos mag-sharing, minsan ang problema mo, kakagayod sa problema ng iba. At nakasando. Mas matindi pala yun. Sabi ko nung isang sharing namin, sabi ko inalo ko ng 400,000. May isa kong kapatid din na sweldo siya ng 8 million. Sabi ko, wala pa yung akin. Parang gano'n. Gano'n ang household. Bukod doon, talagang masaya dyan. Masaya po dyan kasi pinag-aaralan ng scriptures, magbabasa ng Bible. Anong palagay niyo dito? Alam niyo, may mabubuksang kaalaman na hindi mo alam dati. Malalaman mo, buti na lang, bago ko mamatay, naintindihan ko yun. Yung passage na yan. Yung Bible. Buti na lang, natutunan ko magbasa ng Bible. Natutunan ko kung ano yung mga New Testament at saka Old Testament. Tatay ko kasi, ayaw na ayaw niya sa ginagawa ko sa Singles for Christ. Tutun siya, sabi niya, dapat ang pinag-iigim yung profession mo. Pero alam niya, nadala ko rin sila sa CFC. Nadala ko din. But, ang isa pang
kinatutuwa ko sa aking tatay, pag wala na siya, no? Sabi niya, ay, Bible, dalawang klase yan. Uy, sabi niya, ang galing naman ng tatay ko, alam na niya yung Old Testament at saka New Testament. Nasabi niya pa, sinundan niya, sinabi niya. Yung Bible, dalawang klase yan. Isang malaki, isang maliit. Tama na. Pero, di ba? Bakit hindi na alam natin? Ang Bible, dalawang klase, maliit lang at saka malaki. Kailangan natin aralin. Bakit? Para mapalapit tayo sa Kanya. Uulitin ko sa inyo yung sinabi ko kanina sa inyo. Bakit natin ginagawa ito? Para tayo ay bumalik. Dahil pag nawala tayo sa mundo, dalawa lang ang pwede natin puntahan. Bali tatlo. Purgatorio, impyerno, o langit. Saan mo gusto? Gusto natin nasa langit, ano mo mamatay. Pero alam niyo, pinagdadasal ko minsan na, Lord, okay na siguro ako ngayon. Kahit ngayon na. Kasi parang nasa state of grace na ako. Umpisa lang. Pwede na yun. Pero hindi pa rin. Kaya dapat tayo laging ready. Dapat tayo laging ready. Hindi natin alam kung kailan. At minsan pa, narinig yung story. Minsan pa, ako'y nasa site, may ginagawa akong project sa sila. Umagti po yung aking dibdib. Ako'y natakot. Sabi ko, ano kaya ito? Hindi ko, baka di heart attack. Sabi ko, Lord, huwag naman dito. Nakakahiya. Pag dito ako'y napati, asikasuhin pa ako ng mga tao, nakakahiya. Dito ako'y higa. Ano naman dini? Sa bahay na. At ako may pinagbigyan. Sige na, huwag muna. Hindi kasi natin alam. Naintindihan po, sana ninyo ako, we will not hold our lives. It is Him. Only God knows when. And only God has the key to our salvation. Si Jesus lang. Amen? Magandaan natin na ang issue ng mag-asawa ay mabitbit natin ang ating asawa papuntang langit. Amen? Amen. So, ang CFC, mga kapatid, marami pa tayong magiging activities bukod sa household. Magkakaroon ng mga chapter assembly at yung mga pagtuturo na tayo ay magiging magkakasama. So, meron mga smaller meetings na kayo-kayo lang, yung grupo lang ninyo. Tapos yung chapter, yung buong chapter, ito isang chapter to Tapos ay buong probinsya. At yung international, meron pa tayong mga international gatherings. Maganda po ang CFC. Sa totoo lang, hindi po kaya kinarito. Pero pag tinignan ko kasi, yung naging buhay namin, ayos. Hindi laging okay. Parang minsan, ayaw mo na kasi parang pagod ka na. Pero every time you meet your brothers and sisters and you meet together in praising God, that faith is renewed. The excitement continues. And the will to serve is again inflamed. At yung force, yung will na maglingkod sa iba ay nabubuhay ulit. Napapagdan yung mga pain, napapagdan yung mga frustrations. Mga kapatid, kulang yung oras para baybayin ko sa inyo ang magiging buhay natin sa CFC. Pero ito po isang pag-iimbita sa inyo na sana i-commit natin yung ating buhay. Isa lang naman ito, minsan lang. Ito isang pagkakataon. Maraming ibang communities pwede mong samahan. Pero ito po isa sa mga Catholic communities na merong Vatican recognition. And hindi ko po ipinagmamalaki o ipinagyayabang. Pero isa lang na lay community sa buong Pilipinas ang merong Vatican recognition. CFC na po. Office for Christ na. Kaya dapat natin siyang ingatan. So, tayo ay iniimbitahan na lumahok at makiisa sa kanyang mga atikain.
At itutuloy po ng misis ko, mag-share lang siyang konti, kahit madami. Let us welcome the most beautiful woman in the world, Miss Maylene. Hindi na naman palakpakan mo. Hindi na naman palakpakan mo. Good afternoon po. Ayun po. So, ako si Mary, ex-girlfriend ni James. Kami po ay sa SFC, sa Singles for Christ, nagkakilala. 1984. So, matagal na. So, familiar ko yung marami dito na nakasama namin sa SFC, sa service. Yes, yun. Yung mga dating tao. So, sabi nga ni Jules, si Sherwin, si Feline, si Bong, si Ethel, yan po yung mahal namin. So, special po ang lugar na ito. Kasi nga sabi nila, opening worship pa lang, naiiyak na kami. Kasi parang napaka-nostalgic. Parang kasi yung opening ng singles sa simbahan, tama. Ang kuya nga po, ang kuya siya si Ate Elsa, ang unang nag-serve. Tapos naging music main siya. Tunay ko na ang kuya ay guwapo. Kaya maraming pinalulungan. So anyway po, growing in the Holy Spirit, sa amin po mag-asawa, kami po blessed kami. Siguro dahil parehas kaming galing sa Singles for Christ. So, ngayon po ay nasa ilang years na tayo? 1994. So, 32 years na po kami sa community. So, sabi nga ni Jules, may times na parang napapagod na, pero pag nakikita yung mga kasama, mga household, yan, masarap po. Yung nare-revive ulit yung passion to serve. So kami po ngayon, yung service namin, kami po ay sa South A1. Kami po ay taga-Lipa, pero ang service namin ay sa Batangas City. So medyo malayo, pero masarap. Kaya sabi nga po niya, mas lumaki yung mga kakilala, naging kaibigan, kumare, kumpare, yun. Tapos po, plus, sila po yung nagpapalakas sa amin din, ng mag-asawa, especially sa pagsasama. So, yung prayer, yung growing, sa ngayon po, kasi talaga po yung prayer, personally, ako ay may pagdadasal ng chaplet at saka ng rosary sa morning talaga. Tapos sa gabi, may prayer din. Tapos pinipray ko po sa Diyos para mas ulayan. Tapos yung service namin, hindi lang po sa community, pero nagsaserve din po kami sa parish. We serve as lectors and commentators. Plus, kami po yung coordinator ng family and life sa aming parokya. So, yung steps ito. Thank you. Ay po pasamantalahong aking puputulong muna ang sharing ng sister ko. Mga kapatid, brothers and sisters, ngayong hapon ito ay napaka-special sa atin. Ano po? Sapagkat, for your information, ano po, ang CLP pong ito, hindi po nangyari kung hindi po tayo tinulungan niya. Ano? Ito pong hall na ito, siya po ang nagbigay ng permission sa atin. Libre po, walang bayan. Mga kapatid, ito ang sa kanya, kalbinasin po muli. Ano? At atin pong pasalubungan ng napakasaganang palakpakan ang ating putihin punong bayan, Honorable Admiral Art M. Abu. Maraming salamat po, magsulong lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Alam niyo, nung marinig ko na Popors for Christ, nung panahon sila ay nakikiusap para gamitin ito. Hindi ako dalawang isip. Sabi ko, ora mismo, magkakataon na para kayo maging bahagi ng isang samahan na aking pinagpipitaganan. Isa lahat ng samahan na bahagi ng pagiging matagumpay ang lipunan na nagsisimula sa bawat pamilya. Popors for Christ po ang number 1.
nalaman ang samahan na ako'y hindi pa nabibilang. So sad to tell you about that. Nung ako'y nasa iba-ibang lugar, sa iba-ibang bayan, bago kong pamilya na, natartihan ng edad ko lang, sa parang ako'y makaratiro. Sige, invitasyon, Focus for Christ, I like to belong. Pero malayo eh. So sabi ko sa kanila, biro ko, sige, isahan niyo ko, Focus for Christ sa Camarines o sa Davao, bigyan ninyo ako ng kapopos dyan. Hindi naman pwede. So, biro lang po. The thing is, ang samahan ito, ang isang sandigan, nagpapatibay sa pagbuo ng isang malakas na komunidad. Isang malakas na bayan, isang malakas na bansa. Focus po na guys. Kasi focus po kayo, center kayo sa family development. So kung kaya tanggapin po ninyo ang aking pagpupugay, ang inyong pasasalamat po sa inyo. Naligit, kung hindi mo kayo taga-Malbar ng iba, naligit siya ng taga-Malbar. Dahil bahagi po ng layunin ang purong bayan sa Malbar. Tatatagin ang bayan sa pamamagitan ng natatag na pamilya. Ang focus for Christ, isa sa aming inaasahan diyan. So lahat ng religious groups, simbahan, ang puri ng pananampalataya, yun po ay aking pinapahalagahan dahil lahat iisa layunin kung paano magkaroon ng natatag na pamilya. Relationship, not just between the two of you, the husband and wife, but with God, recognizing God at the center of your relationship. Focus for Christ. So maraming salamat po sa inyo pagdating dito sa aming bayan. On behalf of the 74,000 people of Malbar, I welcome everyone. Dumami pa ang inyong lahi. Dumami pa ang inyong kauri. Dahil, gaya ng aking nabanggit, kayo po isa sa inaasahan para maging higit pang maunlad ng ating komunidad at ang ating bayan. Welcome sa inyo lahat. Congratulations po. Thank you. Brothers and sisters, hayaan nyo, tayo nabibigyan na natin ng kaunting token ng ating puro tayo, no? Pero tinatawagan po namin ang ating pong pastor head, si Brother Dado Magabo. Maraming po sa inyo lahat. Una po sa lahat ay papapasalamat namin ang pamilya ng Focus for Christ kay Mayor Artemio M. Abu para po sa inyong pagbibigay sa amin ng pagkakataon magamit ang role para po sa aming gawain sa Focus for Christ. Sa pagkamutan niyo po, Mayor, ang aming pong maibibigay na regalo sa inyo. Ito po ay Certificate of Appreciation lamang para po sa inyo kabukihan para sa amin. So, babasahin ko po ang nilalaman. Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Honorable Admiral Artemio M. Abu. Ayon po sa Galatians 5:13, serve one another humbly in love. In sincere appreciation and heartfelt gratitude of your steadfast support of our community's spiritual renewal. Thank you for graciously providing the venue for the Christian Life program of Couples for Christ held on March 1, 8, 15, and 22, 2026 at Malbar Municipal Conference Room, which has enabled us to bring the Word of God closer to our brothers and sisters. Your partnership has made a lasting positive impact on our community. Presented this 22nd day of March 2026. Signed, Brother Sherwin L. Custodio, Brother Boyet Pavela, Brother Ricky O. Mendoza. Pero muna nung may kulit. Parang logi kayo Kasi salita ko ng maiksi, may ito, meron ng appreciation, may regalo pa. Nagdagan ko, ang mensahe sa inyo. Di po ba yung pagdating po may mga talks din dito? Sharing, di ba? No, let me just share it with you very briefly.
Nung ako'y saan na ako makapunta ng mga lugar sa buong Pilipinas, si Camarines in particular, meron dyan grupo like this, yung PREX, Paris Renewal Experience Seminar. Hindi kailangan naman ito couple eh. So, I actively participated. Nag-i-visit ako sa mga talks, nag-uusap, nag-share ng karanasan. Sabi ko doon ako sa mga katulad nyo, nag-seminar. Ang layunin ay palakasin ang relationship ng mga asawa, ng pamilya. Ano po ang pinakamalakas na bagyo na dumaan sa inyong buhay? Dumaan sa ating lugar. Ano, ang bagyo? Isip tayo. Okay. Hussein. Glenda. Sino pa? Marami pa yung lagda. Sabi ko sa kanila, hindi. Merong mas malakas na bagyo dyan na laging sumusubo sa samahan ng ating pamilya. Sabi doon sa awitin, kay rami ng pinasa tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinugatan. Yan po ang pinakamalakas na bagyo na ating hinaharap sa ating buhay, lalo higit sa buhay mag-asawa, ang tukso. So, ako po ay, ang mayor, alam niyo naman, nagkakasal. So, lahat po ng mga bagay kung paano mapapatibay, mabibigyan ng tamang paliwanag at paalala ang mga kinakasal. Yan po ay bahagi ng ating layunin. At alam ko po, ang Focus for Christ, isa sa higit nating pinaniniwalaan sa andigan ng ating komunidad. Again, congratulations sa inyo lahat. Kaya ako sa regalo nyo. Thank you. Sister Anak, Brother Panyet. Brother Pedro. Sarap po sa pakaramdam, ano? Para tayong hindi si Santa Claus eh. Ano? Kanina yung Holy Spirit, ngayon yung Mayor. Napaka-bless natin, ano? So, sa pagpapatuloy, hindi ko na po papatagalin pa para mapayag naman. Mr. May, tuloy mo na. Sige po. Papalapakan po. Bigyan ko na lang. So, yun po, yung prayer, yung Saturday,
just in the community pero po sa parish. Plus, witnessing. Plus, yun nga po, kanina sabi ni Jules yung household, napakasarap po. Kaya po pumili lumaki ng ganito. Dati po yung payat na. Mga nasa 28, 20 na. Pero sa household ay lumaki na rin. Plus, talaga yung friendship, yung pagiging pamilya, ay dabang-dabang po namin sa couples programs. Nung nawala nga po yung tatlong kapatid, talaga po ang sumuporta sa amin ay couples. Yung prayer, pag hihingi kayo ng prayer, talaga pag sa CFC, sigurado kayong ipagdadasal kayo. Especially kung yung household, talaga dito na nga dumami yung kapumare, yung kumpare, plus mga inaanak sa kasal. Yan na, parang nasa almost 60 na ata yung inaanak namin sa kasal. So yun po, na masaya, na talaga marami kayong, kami po yung nag-yes lang. Sabi nga, pag magsiserve sa CFC, either yes or oo namin sa'yo. So, kahit pinanghihinaan loob, pero alam namin na marami kaming kasama at maraming nagdadasal po para sa amin. So, yun po yung blessing sa amin mag-asawa na in 27 years ay nandito po 28 years na po sa September 20. So, na-encourage po naman kayo na mag-say yes, na maging maanib din, maging members, at ma-revive ulit yung passion na mag-serve kay God through the community ng Homeless Workers. Para rin po, mag-share natin at maranasan nyo rin yung saya, yung ganda ng community. Kasi po ay, yung sabi nga, dito kahit hindi kayo magkakapatid in blood, pero ang si Jesus yung nag-goal na say, yung mga ka-household members ko, yung mga 1994 families ko sa Singles for Christ, hanggang ngayon po ay nagkikita. Kahit iba-iba na yung direksyon ng buhay, meron yung mag-asawa, meron nagkibalay po yung mag-asawa, yung mga dalaga, pero ay sama-sama pa rin po kami. So, tunay pong mabiyaya ang buhay, kahit hindi laging smooth, ay laging ramdam po yung kasama namin lagi si Jesus through the community of Homeless Workers. Di na po yung legal system. Salamat. So na po yung natapos natin. Konti na lang po. In conclusion. Ang pasimula ko sa inyo kanina, nakakatakot yung panahon. Di ba? Digmaan, lagi namang meron ganyan. But we are also in exciting times. This is exciting for all of us. Kasi we are bound to embark into a journey of a community life in CFC. Kaya, ang imbitasyon namin sa inyo ay nandito, pinatunayan pa at pinagtibay ng ating mahal mayor, no? Na kailangan talagang maging matatag ang pamilya. Tapos, we need to see this spiritual drama with the eyes of faith. Dapat may pananampalataya. And we are called to be part of God's work, and we should gladly respond to His divine efforts of restoring families back to His kingdom. And so we are inviting you to be part of God's work for being part of us in CFC. Sa ibang, meron tayong mga kapatid na walang asawa, na babae, meron po tayong handmade sa the Lord para sa kanila. Sa mga biudo o mga lalaki na walang asawa, na gusto maging bahagi ng community ng CFC, meron po tayong service of the Lord. At kung kayo po ay may mga anak, pag kayo po ay CFC, at automatic po, yung mga anak na maliliit, automatic po members na sila ng Kids for Christ. At yung mga age 12 above hanggang 19, 20 years old, sila po ay pwedeng sumali sa Youth for Christ, mag-youth camp sila.
Tapos po after no, sila po yung mga young professionals na graduate na ng college, singles for price naman po para sa kanila. Kaya yun po ay kumpleto yung ating buhay, no? From conception to resurrection. Puri ng Diyos, maraming salamat po.